hidden person of the heart and the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit. Usabon ako, gentle and quiet spirit, which is God's sight in which in God's sight is very precious. Hallelujah. Number 5, for this is how the holy women who hoped in God used to adorn themselves by submitting to their own husbands. Submission. As Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, kay ang tawag manggod ni Sarah sa iyang bana, Lord gani Master, iyang tawag. Kay grabe iyang pag-honor po sa iyang bana. And you are her children if you do good and do not fear anything that is frightening. Number 1 nga katangian sa usa ka babae is that the woman has 4 types of passions. Number 1, the passion to protect. Unsay nahitabo atong Egyptian nga babae when she saw the baby Moses. Iyahang giprotektahan. Amen? Dunay tendency ang babae makakita og baby, protektahan niya. Ang babae number 1 gina maguna-una sa proteksyon sa pamilya. Murag kailangan safe ang bata, nakakaon ba ang bata, ang pamilya, di ba? Naingon anak nga tendency, kaya nga katangian ang babae. Hallelujah. So God has given women a natural desire to protect and nurture. This passion to protect can get out of control and the woman become overprotective and manipulative. Maura po ni bantayan, tingano, ang babae manggod, grabe ka-passionate na ay tendency nga dili niya makontrol ang iyahang pagbati. Muna po nga, bantayanan po na sa usa ka babae. Gingon dire, ikaduha, the passion to praise. Second quality of a godly woman is her passion to express praises to God. Unsay gibuhat ni Miriam katungatan, no, ingon siya sa Old Testament, Miriam and the women mao ang pinakaunang mga babae nga nagsayaw og tambourine, nagpraise sila sa Ginoo gamit ang tambourine. Katong time that they defeated Pharaoh's men when they crossed the Red Sea. Pag-celebrate nila, si Miriam ang naguna-una kung nagdaig sa Diyos. Na-bless kay ko kay ate ganina nagkanta siya. Payon niya, one of the most beautiful voices ko. Pagtawag ng tanghalan siguro niya. No? Pero tinuod gina gwapo o tingog. Maka-appreciate ko og gwapo o tingog kay pareho man ta. Praise the Lord. Joke na natin. No, so, the passion to praise. Si Miriam was a prophetess. Kung ang iyang ibuhat atong atay mga igsoon, iyahang gigamit ang iyahang ang gidesign sa Ginoo kaniya nga mao ang magdaig sa Ginoo. Now, dahil nangutana, pastor, nganong daghang babae sa simbahan niya, gamay ra ang lalaki? Whether we like it or not, ma-outnumbered yun ang mga lalaki sa church. Karon kay, kung dili na ito patindugon ato mga babae diri kay kinahanglan lalaki ra gyud ang manindog diri. Kung saon man ay ng mga babae manghingkod lang na sila nga naa man sila abilidad nga gihatag sa Dios. Amen. Kung saon man ato mga babae palingkuron lagi the entire duration sa panimbahon tapos dili nato sila tagaan og mga role sa simbahan. Nakita mga lalaki outnumbered man ta. No? Nya naapod sila mga abilidad. Ug sila usab ginagamit sa Ginoo kadaghang mga babae sa Old Testament like Deborah, sila Miriam, di ba sila Luis, ipanggamit sila sa Dios and the Lord kanang para bang naghatag kanila og mga revelations. Nag-reveal ang Ginoo og mga nindot nga mga butang kanila, nagigamit sila sa Ginoo aron makapahimaya apod sa Ginoo. So muna dili nato pwedeng nga ma-underestimate ang mga babae. Number isa na sa mga katangian sa babae, mao nga they have the passion to praise the Lord. Next, the passion to pray. Sa 1 Samuel chapter 1 verses 9 to 15. Di na lang po ibasahon. Pero kanang naa sa 1 Samuel, mga igsoon, noong nang time nga nag-pray si mama ni Samuel when she prayed for a baby. So makita nato mga igsoon nga gitubag sa Dios ang iyang pag-ampo tungod sa iyang paggamay ng puon. Kining mga babae, ikatangian sa mga babae mainang puon yun na. O nang kita mga bana, magpasalamat kita kung doon na kita yung mga asawang mainang puon. So ang kitangian yun sa Kristohanon, Diyos nun nga babae, mainang puon yun na. Hallelujah. How often do we pray? Next, gingon dere, the passion to give. Ang babae, according to Psalm chapter 31 verses 13 to 20, gi-highlight dira
nga ang mga babae are passionate about working and providing for her household and for those in need. Mao di ay nga naay tandang sura. Ako lang ako realization. Ang mga babae naa sila ingon ana gyud nga katangian, no? Nga manghihatagon. Ang tanang mga babae manghihatagon mo yung amen. Kung dili manghihatagon ayaw lang kapugos. Pero manghihatagon jud ang mga babae, no? Ilagi nang isiguraduhon nga dunay gyud makaon sa balay. Kabalo ba mo nga lami kay mo uli sa balay sa una ulitaw pa kung pag naa akong mama. Kay maskin paglawi ang musudan kay lahi ang ambient sa pamilya nga naay mama. Amen. Mao na ang gahom sa babae nang mao gyud siguro nga gitawag nga ilaw ng tahanan kay ngano maski pag naputlan nig suga malipayon. Malipayon man may kay ngano ang tinud nga ilaw ng tahanan wala nang inahan nga nagdalag bumbilya. Ang kanang inahan nga dunay gugma para pakaunon ug atimanon ang iyang pamilya. Amen. So katangian gyud na sa mga babae. Hallelujah. Mao bitaw to nga si Mary ang igsuon ni Martha katong bitawng time nga nag-prepare sila sa burial ni Jesus Christ. Grabe ang gibuhat. Imagine nimo nga ang ilang perfume sa una, kato ilang mga scents gipanggamit sa una para kang Jesus Christ, it would cost them a lot of money. Ng anak ka manghihatago, ng anak ka generous, pero ilang giula no kato ganing ang katong bottle of perfume nga gibuak kay para lang yun ipahumot no kang Jesus Christ gigamit ang buhok tungod kay ingon anak ka generous ang mga babae. Manghihatago ng babae, they have the passion to give. Ang last nga passion sa babae is that the passion to love. Sa John chapter 4 verse 17, katong Samaritan woman, gipakita dira mga igsoon sa Samaritan woman, her passionate desire, giyon diri, the Samaritan woman reveals the passionate desire of a woman to express her love to a man. Mauto nga tay nga katong Samaritan woman, nagtuo siya nga ang iyahang emotion was love. Mauto nga grabe ang wala niya na nabantayan ang iyahang gugma, ang iyahang emotions mga igsoon. And she thought that that was love according to God's will. Mautong daghan siya bana. Mauto yung Jesus Christ, kanang asa man imong bana siya, wala ko'y bana, sakto ka, ningon Jesus Christ. So mauto yung Jesus says, okay, go and sin no more. Mauto gingon ni Jesus Christ. Kabalos Jesus Christ na when she saw that Samaritan woman, nga daghan siya bana. Pero wala ini isa ato nga tinuod niya nga bana. Nagpakita mga igsoon nga ang babae kung dili makontrol, do na siya kay nama siya passion to love, it would also be dangerous tungod kay gibuhat gidesign gina sa Ginoo ang babae na dinay pinasahi nga kasing-kasing nga mahigugma gyud. Mao na nga ang pinaka number 1 gyud nga weak point sa mga babae, ipa-feel gyud nimo nga nahigugma ka sa iya kay suktong ka na. Number 1, himuon nimo siya, ginaimo na ko ba nga, himuon nimo siyang number 1 nga priority sa imong kinabuhi. Actually, ako asawa, wala siya higugmas mo sa una. Wala siya na in love sa kung mo, gwapo. Wala lagi mo gati. Dili mo gwapo, so dili siya inang nga ma-inlove kay ngano, iyang mga uyab sa una, nga mga engineer, kay mga, sa engineer, inong gwapo, ganyan na, no? Engineer uyab sa una, kay gwapo man daw. Yeah. Butik mo yung mga ko niya, dapat teacher, uyan ako, ano yun, anak ba, so, karon kay, ang technique daya itong nga tayo, ang prinsipyo rin daya nga, ipakita nimo ang imong genuine bitaw nimo nga gugma. Yeah, imo ka nimo siya number 1 nga prayer na dugay na higugma ra mo siya. So, di ba? Kaya nga no, isa bitaw ang prayer sa una mga igsoon, Lord, tagaay ko og kanang karelasyon na ako gyud mismo ang in love. Bahalag ang babae dili pa in love sa kuha. Kay dati mo guna kong relationship, ang babae maguna in love kay sa kuha, muro wapo. Yan di kay ko ganahan nato, balo mas ginan ana. In love is sa kuha nga time. Yan di ko ganahan kay murag ako man ang ma-overpower atong babae, pag dominante siya ba. Dili ko musugot nga ako ang ma-dominate sa babae, dapat ang dominante. Ako dapat ang number 1 nga dako ug gugma sa asawa. Mo to akong gipangayo, Lord,